Nagsimula ang pelikula kay Frank Leon, na nagtatrabaho sa isang talyer bilang taga-ayos ng mga sasakyan. Siya ay isang mahusay na mekaniko at mahal niya ang lahat ng kanyang mga ginagawa. Kalaunan, binisita siya ng isang babae na hiniling sa kanya na ayusin ang kanyang sasakyan, at sinimulan siya nitong akitin. Lumalabas na siya ang kasintahan ni Frank na si Melissa, at ginugol nila ang ilang oras na magkasama. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Frank na naglalaro ng football kasama ang ilang mga bata sa neighborhood, habang masaya siyang pinapanood ni Melissa. Pagkatapos ay nilapitan niya ito at hinalikan siya. Kalaunan, ibinaba siya ni Melissa sa Norwood Prison, kung saan si Frank ay isang bilanggo. Dahil sa kanyang modelong pag-uugali, pinahintulutan si Frank na madalas na umalis mula sa low-security prison. Ilang taon na ang nakalilipas, dahil sa pagkakakulong para sa isang maliit na krimen, tumakas si Frank sa bilangguan upang makita ang kanyang naghihingalong mentor. Ginawa niya ito dahil hindi siya pinahintulutang lumabas ng kahit na isang oras para makita siya, at dahil dito, gumawa siya ng isang matinding hakbang. Iniulat niya sa press ang kalupitang ito at pati na rin ang masamang pagtrato ng kulungan sa mga preso. Ngunit dahil sa kanyang mabuting pag-uugali at sa kwento ng press, inilipat si Frank sa Norwood. Habang naglalakad si Frank sa loob, makikita natin na meron siyang mabuting pakikitungo sa lahat ng mga gwardya at mga preso. Lahat ng nandoon ay minamahal siya, at si Frank ay merong positibong disposisyon. Gayunpaman, nang gabing yun, ang mga bagay ay nagsimulang magbago para kay Frank, na malapit nang matapos ang kanyang sentensya sa loob ng 6 na buwan. Ang bilangguan ay pinasok ng ibang grupo ng mga gwardya, na lubhang agresibo, at lahat sila ay pumasok sa selda ni Frank. Doon, sapilitan nila siyang nilagyan ng handcuff at pinalagad palabas. Ipinaalam sa kanya ng mga gwardya na ililipat siya sa ibang bilangguan, at nang magprotesta si Frank tungkol sa hindi pagsabi ng anuman tungkol dito, sumagot lang ang mga lalaki na ganito ang kanilang ginagawa. Nalilito at walang laban sa harap ng gayong grupo ng mga gwardya, si Frank ay ipinasok sa isang van at dinala sa isang high-security prison na tinatawag na Gateway. Ito ay pinamamahalaan ni Warden Drumgoole, na binati si Frank habang ipinapasok siya. Drumgoole, welcome to Gateway, Leone. Nagulat si Frank nang makita ang lalaki, at naiintindihan niya kung bakit siya dinala dito. Nabunyag na si Drumgoole ang warden na hindi pinahintulutan si Frank na makita ang kanyang mentor, na nag-joke kay Frank na tumakas noon. Malinaw na dinala siya dito ni Drumgoole para maghiganti, at si Frank ay dinala na sa kanyang selda, kung saan ibinigay sa kanya ni Captain Meisner ang mahihigpit na patakaran. Galit na pumasok si Frank sa kanyang selda, at hindi nagtagal ay dinala muli siya upang makipagkita sa warden. Habang magkaharap ang dalawa, ikinwento ni Drumgoole kung paano niya hinintay ang araw na ito sa loob ng mahabang panahon. Mula nang makalabas si Frank sa kanyang kulungan, kinailangang harapin ni Drumgoole ang galit ng madla. Dahil sa nangyaring pagtakas, ang dati niyang malinis na reputasyon ay nasira. Ang masama pa, na-demote siya at inilipat sa Gateway. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Frank ay pinuri na parabang siya ay isang pambansang bayani, kaya sinisi ni Drumgoole si Frank sa pagbagsak ng kanyang career at reputasyon. Nang marinig ito, nainis si Frank at sumagot na kung ano man ang pinagdadaanan ngayon ni Drumgoole, ito ay dahil sa sarili niyang mga aksyon. Kung pinahintulutan niya si Frank ng kahit isang oras para bisitahin ang kanyang mentor, hindi gagawin ni Frank ang kanyang ginawa. Sinabi ni Drumgoole na si Frank ang lumabag sa batas, ngunit siya ang nagdusa para dito. Pinaalam ni Frank na nagdusa din siya, nang masentensyahan siya ng dagdag na 5 taon sa kulungan, ngunit sinagot ito ni Drumgoole sa pamamagitan ng pagsabing hindi pa tapos ang paghihirap ni Frank. Pagkatapos nito, ipinadala niya si Frank para sa isang dalousing na ginagawa sa mga bagong saltang preso. Doon, hinubaran siya ng mga gwardya, at pagkatapos ay inutusang pumasok na sa chamber. Pinaalam sa kanya ng mga gwardya na mapupuno ng gas ang silid, at kailangan niyang pigilang ang kanyang hininga sa loob ng 30 segundo, dahil ang gas ay masyadong mapanganib kapag nalanghap. Ngunit nang natapos na ang proseso, namagitan si Drumgoole at hinayaan ang gas na manatili pa ng mas mahabang panahon, dahilan para umubo si Frank at mahirapang huminga. Kinabukasan, pumunta si Frank sa prison yard at nakilala ang ilan pang mga bilanggo. Ang isa sa mga preso ay ang bully ng prison yard at posibleng sinabihan ng warden na gawing malaimpyerno ang buhay ni Frank sa loob. Sinubukan niyang galitin si Frank sa pamamagitan ng paglalabas ng pocket knife, ngunit nakita ito ni Captain Meisner at inutos sa lalaki na ibigay ang kutsilyo. Nang hindi ito nahanap ni Meisner kahit nakapkapan na niya ang bully, lumingon siya kay Frank at tinanong siya tungkol dito.
Gayunpaman, ayaw ni Frank na pumasok sa ganitong gulo at sinabing hindi siya interesado. Kalaunan, habang naglilinis si Frank ng sahig, nilapitan siya ni Dallas, isang preso na kasama dati ni Frank sa dati niyang kulungan. Nais niyang tulungan siya ni Frank na makatakas sa Gateway Prison dahil naniniwala siyang kayang-kaya ito ni Frank. Gayunpaman, hindi interesado si Frank at tinanggihan siya. Pagkatapos ay dinala siya ni Dallas upang makita si Eclipse sa garahe dahil alam niyang si Frank ay isang mahusay na mekaniko at nangakong hahanapan siya ng trabaho. Gayunpaman, ayaw ni Eclipse ng gulo at walang tiwala kay Frank. Kalaunan, kinausap ni Melissa ang mga gwardya sa reception area. Gusto niyang makita si Frank, ngunit sinabi ng bantay na hindi niya ito magagawa dahil siya ngayon ay nasa pangkalahatang populasyon. Hindi nagtagal, dumating si Meisner at sinabi sa kanya na ayos lang si Frank. Tinanong ni Melissa kung bakit na-transfer si Frank, na sinagot naman ni Meisner na isa lamang itong routine transfer. Sa sumunod na eksena, makikita si Frank na naglilinis ng isang piraso ng makinarya nang muli siyang mahanap ni Dallas. Nakahanap si Dallas ng ilang mga blueprint at may planong tumakas. Sinabi niya kay Frank na merong isang tubo na maaari nilang pasukan para makatakas, at pagkatapos nito ay aakyat sila sa isang maliit na tubo upang makapunta sa bubong. Gayunpaman, ibinasura ni Frank ang plano dahil ang tubo na iminungkahi ni Dallas na gagapangan nila ay sobrang init na kayang prituhin sila. Just spot, man, you know? Sa panahon ng tanghalian, nakita ni Frank ang isang batang preso na nakaupo ng mag-isa, at sumama sa kanya si Dallas. Kilala ang lalaki sa pangalang First Base, na sinabi kay Dallas na ayaw niyang maging bahagi ng kanilang grupo. Sa panahong yun, nakita nila ang isang inmate na sinaksak ang isang preso gamit ang kutsilyo, at lumayo na parang wala lang nangyari. Sinabi ni Frank kay First Base na ang tanging paraan para makaligtas sa kulungang ito ay ang magtulungan sila. Isang araw, sina Frank at First Base ay tumatambay sa prison yard, nang hamunin sila na maglaro ng football kasama si Chink at ang kanyang mga kaibigan. Sa laro, si Frank ay trinato ng bayolente, ngunit ipinakita niya pa din na isa siyang mahusay na manlalaro. Habang pinapanood ang larong ito, nagalit si Eclipse nang makitang pinagtutulungan nila si Frank, kaya kalaunan ay sumali na rin siya sa laro. Nanalo silang dalawa laban sa ibang preso, at hindi nagtagal ay sumiklab ang isang away, na agad namang inawat ng mga gwardya. Dahil sa nangyari, nakuha ni Frank ang respeto ni Eclipse at inanyayahan siyang magtrabaho sa garahe. Sa sumunod na eksena, nang magpakita si Frank sa garahe, inilibot siya ni Eclipse sa paligid at nakatagpo sila ng isang lumang Ford Mustang. Isa itong luma at magandang kotse, at nag-alok si Frank na ayusin ito. Nagsumikap siya ng husto sa pag-aayos ng sasakyan, ipinakita ang kanyang mga kasanayan at determinasyon, at kalaunan ay sinamahan na rin ng kanyang mga bagong kaibigan na sina Dallas, First Base at Eclipse. Sama-sama nilang inayos ang sasakyan at binigyan ito ng sariwang coat ng pulang pintura. Nang matapos ang trabaho, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay. Kalaunan, sina First Base at Frank ay nakatambay sa sasakyan, nang turuan siya ni Frank na mag-drive, at hinayaan siyang magmaneho sa paligid ng garahe. Okay, turn on. Gayunpaman, hindi pinatay ni First Base ang makina, at nagmaneho siya palayo at palabas ng garahe papunta sa prison yard. Sa huli, napatigil siya ng mga gwardya at hinila palabas, ngunit si Frank ang napatrouble, dahil gusto lang ni Drumgold ng anumang dahilan para bugbugin ang kawawang lalaki. Pagkatapos nito, pinanood ni Drumgold kay Frank at sa kanyang mga kaibigan habang sinisira ng ibang mga bilanggo ang sasakyan. Kalaunan, dinala si Frank sa solitary confinement at pinahirapan ng ilang araw. Trinato nila siya na parang isang hayop at pagkatapos ay binugbog ng mga gwardya. Nang malaman kung ano ang nangyayari, nagalit si Captain Meisner at pinagalitan ang mga gwardya. Nang maawa sa bugbog sarado niyang katawan, hinayaan na niyang makalabas si Frank at humingi pa ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya si Frank sa kanyang selda, at binigay din sa kanya ang mga sulat ni Melissa. Ang mga liham ay hindi ibinigay sa kanya ayon sa utos ng warden, ngunit naramdaman ni Meisner na hindi ito patas at palihim itong kinuha para dalhin ang mga ito sa ating bida. Nang bumisita si Frank sa garahe kinabukasan, nagalit ang kanyang mga kaibigan sa ngalan niya. Ngunit sinabihan sila ni Frank na okay lang ito, dahil matatapos na ang kanyang sentensya sa loob ng 21 araw, at kaya niyang lampasan ang anumang ibato sa kanya ni Drumgold hanggang sa araw na yun. Lingid sa kaalaman niya,
May ibang plano si Drumgold, kung saan gusto niyang gumawa ng excuse para mas mapatrouble si Frank, para ma-extend niya ang kanyang sentensya. Para gawin ito, pinahintulutan niya ang bilanggo na si Chink, at ang kanyang mga bully na kaibigan, na patayin si first base sa gym. Kinalaban at tinalo ni Frank si Chink. Ngunit hinayaan niyang mabuhay siya dahil alam niyang yun talaga ang gustong mangyari ni Drumgold. Si Drumgold, na pinapanood ang kaguluhan, ay nagalit nang hindi pinatay ni Frank si Chink at nasira ang kanyang plano. Nang makakuha ng pagkakataon, sinaksak ng isa sa mga tauhan ni Chink si Frank gamit ang isang improvised na patalim. Kinabukasan, habang nagpapagaling si Frank sa infirmary, pinayagan si Melissa na bisitahin siya. Binigyan siya ni Drumgold ng 30 minuto para makasama si Frank, ngunit makalipas lang ang ilang minuto, ilang gwardiya ang pumasok para ihatid siya palabas. The warden said half an hour. Keep your mouth shut, Hey, I'm leaving. Kalaunan ng araw na yun, binisita si Frank ng isang preso. Sinabi niya kay Frank na makakalaya na siya sa susunod na araw, at ang unang bagay na gagawin niya pagkalabas ay ang gahasain ang kasintahan niyang si Melissa. Para ipakitang hindi siya nagbibiro, ipinakita niya ang larawan ni Melissa, na nagtulak kay Frank na magwala sa galit. Pagkatapos ay umalis na ang preso, at si Frank naman ay tumawag ng isang gwardya upang hayaan siyang gumawa ng phone call, ngunit tinanggihan nila ang kanyang pakiusap. Dahil wala nang ibang choice, pumunta siya kay Dallas at hiniling sa kanya na tulungan siyang makatakas. Noong una, pinayuhan siya ni Dallas na hindi niya dapat ito gawin dahil 6 na araw na lang ang natitira sa kanyang sentensya, ngunit tumugon lang si Frank na hindi na siya pwedeng maghintay ng ganoon katagal. Kalaunan, sumang-ayon na din si Dallas at gumawa sila ng isang plano. Nang gabing yun, pinatumba ni Frank ang isang gwardya at tumakbo palabas ng selda, na sinundan naman ni Dallas. Pagkatapos ay gumapang sila sa isang makitid na espasyo at kalaunan ay nakarating sa isang sangangdaan. Inisip ni Frank na dapat silang tumakbo sa isang panig, ngunit iginiit ni Dallas na pumunta sila sa kabila. Gayunpaman, nabunyag na dinala lang ni Dallas si Frank sa isang dead end, kung saan naghihintay si Drumgold at ang kanyang mga tauhan. Labis na natuwa ang sadistang warden, dahil ngayon ay maaari na niyang bigyan si Frank ng 10 taon pang sentensya, para sa pagtatangkang tumakas sa pangalawang pagkakataon. I'm sorry, man. You were my ticket out of here. Lumalabas na siya ang gumawa ng plano para maniwala si Frank na nasa panganib ang kanyang kasintahan. Si Dallas, na trinaydor si Frank, ay hiningi ang ipinangako sa kanyang gantimpala kung saan makakalaya na siya sa kanyang habang buhay na sentensya, ngunit tinanggihan ito ni Drumgold at sinabing ginamit niya lang siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga sadistang gwardya na bugbugin siya, at ipinatapon sa isang pool ng tubig. Pagkaalis ni Drumgold, sinimulan ng bugbugin ng mga gwardya si Frank. Ngunit nanlaban ito at tinalo silang lahat. Pagkatapos ay iniligtas niya si Dallas, na humingi ng tawad sa kanya, nang ang isa sa mga gwardyang nahulog sa tubig ay biglang sinunggaban si Frank. Para iligtas ang buhay ni Frank, inilagay ni Dallas ang wire sa may tubig. Put it down, Dallas. Oh, yeah? What are you trying to scare me? Dahilan para makuryente ang kanyang sarili at pati na rin ang gwardya. Nang nagsimulang tumakbo si Frank, inisip ng security na tumatakas siya mula sa bilangguan at sinimulan siyang hanapin sa labas. Ngunit sa halip na tumakas, pumunta si Frank sa opisina ni Drumgold, kinaladkad siya sa execution chamber at itinali siya sa electric chair. Pagkatapos ay inactivate niya ang generator at sinecure ang kanyang kamay sa may switch. Sinabi ni Frank na kapag nabaril siya, ang kanyang kamay ay magtitrip sa switch at makukuryente ang warden. Hindi nagtagal, pumasok na ang mga gwardya sa execution viewing room, na humantong sa isang standoff. Sa harap ni Captain Meisner, tinakot ni Frank si Drumgold na aminin ang kanyang buong masamang plano. Sa ilalim ng banta ng pagbitay, sa huli ay umamin na ang warden sa kanyang balak na pahabain pa ang oras ng pagkakakulong ni Frank. Everything that he said was true. Pagkatapos ay hinila ni Frank ang switch, ngunit wala namang nangyari. Inihayag ni Frank na tinanggal niya ang fuse ng generator, at gusto niya lang paaminin si Drumgold sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ay hinuli na ni Meisner si Frank, ngunit dinala rin nila si Drumgold sa kustodiya, sa kabila ng pag-insist ng warden na nagbibiro lang siya. Bagamat nagbanta si Drumgold ng paghihiganti laban kay Meisner para sa pag-aresto, nanindigan ng kapitan laban sa warden. Isang judicial inquiry ang ginawa tungkol sa tiwaling pag-uugali ni Drumgold, at si Frank naman ay pinagsilbihan na lang ang araw na kinakailangan sa kanya.
Makalipas ang ilang linggo, nakalabas na si Frank sa bilangguan at nakipagkita kay Eclipse sa huling pagkakataon, na bilang regalo ay nagbigay sa kanya ng tabako. Ilang sandali pa ay sinamahan na siya ni Meisner palabas, habang si Frank naman ay nagbiro na mamimiss niya ang ngiti ng kapitan. Nakipagkamay si Meisner sa kanya, at pagkatapos ay pinalaya na si Frank sa Gateway Prison para yakapin si Melissa na naghihintay na sa kanya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.